Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy recipe ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple o Basa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Tayo ay magdasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Orasyo Imperata, panalangin para ipag-adya sa mga kalamidad. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang Kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel
Silang susubaybay, kahit sanda ko ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Giving you the most in the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition ang nangunguna sa balita sa hapong ito. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Updates. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Mayong hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa tanan nga nakamonitor karon sa tuang Facebook live streaming. Kaniyong tanan mga ka-angel mabugnawon nga kahaponon. Adlaw karon nga Lunes sa pitsa 23 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Sa ngalan sa kanatibuk ang persa sa Angel Broadcasting Online streaming services. Manusab sa tuang news writer Angel Shen Sulugan. Manusab ang tuang program in charge Angel Rose Kiachundinya. Ato ang mga reporters, Angel Tutog Sambas, Efren Lucia, Jumaray Subasa. Mga patrollers at mga ka-angel, ang mga correspondent na dukad sa magsaysay sa Bonifacio. Nadito mga ka-angel si Josue Denya, o labi usab sa Davao City, ana dito si Pastor Richard Torres Tumampos. Yung manusab sa itong Angel Eye reporters, si Angel Eye Ayan Pilipzia, John Baring, Jeff Lofranco, Jerry Bilar. Tanan mga kaigsunan, maayong hapon. Sa 80 ka barangay nga naglangkob dining dakbayan sa Cagayan de Oro. Mabugnaon nga kahaponon kanyang tanan ingom sab sa 23 ka lungsod sa probinsya sa Misamis Oriental ug labi na usab sa atong mga dagkong duha ka mga component city sa atong probinsya. Manusab sa Hingoog City ug ang El Salvador City. Nanukad live direktamente diri sa Studio A sa Door 4 Pedro Tarok Pactol Building, Tablon, Cagayan de Oro City. Manusa pagpanibaya usab nato mga ka-angel sa tuang halangdong kapitan na Billy Kid Ausa. Anang langyaw karon mga ka-angel na karon sa kauluhan nga bahin. Dunay may importanteng iya mga butanggi kasi kaso dito sa kauluhan. Usab kay Honorable Kagawad Alan Magsayo, Honorable Kagawad Gilis Dingal, Honorable Kagawad Romeo Bacaro. Panibaya usab ngadto sa barangay sa Tablon, Pahibalo. Ug mga adlaw mga ka-angel.
Agosto 24. Dunay blood leaching activity kay pegayon diri sa covered court sa barangay sa Tablon. Alang niya itong mga successful donors adunay mga previous nga ipanghatag. Sa itong barangay sa Konsiho mga ka-angel, dunay bugas, mga dilata o mga noodles nga ang successfully nga mga blood donors mga ka-angel. So, sa pa niyong gipabot mga ka-angel, karon parang adlaw, tulog na sayo, ayaw mo pagbilar-bilar, ayaw pag inom-inom, para ugma mga ka-angel. Okay, kung pakuwaan man o galing mo, makapasar mo sa iyong screening, automatic, kung mong dugo, makabitbit na yun mo o bugas, dilata o noodles. Salamat na mga ka-angel kay human sa pipila ka mga katuigan. Nagpalampuson mga ka-angel. Kini nga pag bloodletting activity sa tong barangay sa Tablon, as is kini mga ka-angel. Every 3 months kini ang pagpahigayon mga ka-angel. Usually kung magpakuha kag dugo mga ka-angel, ang ihatag sa Red Cross, kabalo mo? Biskwit ra na og juice. Biskwit ra na og juice mga ka-angel. Apan diri sa barangay sa Tablon mga ka-angel. Magbabulukon. Pasalamat kita mga ka-angel kay ang konsiho sa barangay sa Tablon. Dunay inisyatiba. Minagi sa tong halangdong kapitan nga si Billy Kidausa nga ang tanan nga mga successfully donors makaangkon og bugas, dilata og noodles mga ka-angel. Pero sa uban, walay inana mga ka-angel tungod kay pasalamat ta. Dunay igong panudan ang ato ang konsiho sa barangay sa Tablon. Okay. Ganito mga ka-angel kay Richard Tumampos, headline niya daw. Tulo ang patay unom ang samdan sa van nga nabangga. Okay, Richard, Pastor Richard, salamat sa imong paghatag og headline. Edgar Ferolino, maayong hapon, Angel Ryan, ug sa tanang mga binating tigpaminawan. Salamat usab Edgar Ferolino, ang proprietor sa kini nga suka nga pinasarap. Kung magkinahanglan mo mga ka-angel o mga suka, ilabi na kung nantay mga okasyon sa mga sa death anniversary, birthday, fiesta ug uban pa nga mga okasyon. Ayaw kalimot mga ka-angel ang sukang pinasarap ni B-Boy. Wala pa tayo mga sample diri mga ka-angel diri sa to ang studio. Kay wala pa kauli si Sir Edgar Ferolino, pero nag-inom to siya nga kung makauli siya diri sa dakpan sa Cagayan, muhatag siya mga sample mga ka-angel para kita jud mismo mutila kung unsa jud kalami na ng sukang pinasarap. Pero dapay lain mga ka-angel. Aside sa sukang pinasarap katong Feroclean, paglimpyo sa CR, lababo o kining mga tiles mga ka-angel. Kaya dirita mga ka-angel sa mga ulo sa mga nagbagang balita. Samtang sa balita ni Efren sa Lucia, BIFF, may surrender sa mga otoridad. Dala ang usa ka light machine gun. Grabe. May weapon kini mga ka-angel. Samtang pagsaulog ubsab sa ika-7th birthday ni Aliyah Eldenia from Mama Eva, Papa Rose. Wow! Okay, birthday din ni siyang apo ni Angel Rose mga ka-angel. Sa iyang pagsaulog sa iyang birthday siyang apo nga si Aliyah Eldenia. Ato sa sunatahan po, dali lang. Happy birthday! Happy birthday! Okay, nana lang sa mga ka-angel ang ato ang background kay kung atong ipasunata si Yoyoy William makapiright mga ka-angel. Okay, salamat og happy 7th birthday kang Aliyah Eldenia. Panimbaya mula po sa inyong mama na si Mama Eva at sa kayong Papa Rose. Dito naman mga ka-angel sa balitang lokal. Gikan sa ato ang kauban mga ka-angel. Gikan pa Vice Mayor Jocelyn Bibot Rodriguez. Hatagan daw og higayon ang mga kabatan-unan og trabaho ang usa ka mga senior citizen. Samtang sa kaduhang balita, Councilor James Judith giporsigi ang pagtukod og kolehiyo di Cagayan. Samtang okay, dirita sa unang balitang lokal, 1.2 milyon nga syabo nakumpiska sa bypass operation. Ay ginawa ko, migara na dyan mga ka-angel human sa pagkababa sa pwesto sa tungong
ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Bigara na mga syabukoy karon mga ka-angel. Samtang upat ang patay unang magsamaron sa bilang accident sa Sultan Kudarat. Murag related kini sa balita ni Pastor Richard Torres Tumampos. Samtang sa balita nga national dugang pensyon sa indigent senior citizen wala pa'y pundo. Agoy, Ginoo ko. Apilin ni akong papa mga ka-angel. Mga senior citizen, Ginoo ko, hantod karon wala pa'y pensyon, 3 months na. Hantod pa sa DBM sa Development Bank di sa DBM mga ka-angel. Wala pa'y dugay pundo ang mga indigent senior citizen. Mo nitag 500 ka pesos mga ka-angel kada bulan. Madawat nila every 3 months so 1,000. Samtang sa laing balitang national, DOF magpagawas og kabanduan sa mga LGU sa dili pagsingil og buwis sa mga nag-work from home individual. Samtang sa balitang international, UN giimbestigahan ang prison attack sa Ukraine. Ko unsa kay lang sige nag-imbestiga mga ka-angel, unsa kay resulta nga ang Ukraine gilusob magini sa Russia. Daghan kay nga kinabuhi ang nakalas unsa may yung gihimo UN. Para to economic sanction ng mga ka-angel, diha ra jud sila taman, lisod pa ilang girahon. Samtang balita nga OFW kalingawan sa pagtanom sa Pinoy vegetables farmer sa Italy. Nikita sa panahon sa ting-init. Sa kani siya nga klase nga mga tanong mga ka-angel nga mas mukita pa kasatabulan sa ting-init. Balitang sports at TNT Tropang Giga minaog sa Game 1 sa PBA Philippine Cup. Balitang espesyal, siklista sa Australia nagbike nga patalikod sa gilayong 337 kilometers. Saan po niya? Nagbinaliktad lugar. Kita nung ko nag-jogging pinatras. Tinipod lahi po niya, nagbike lagi siya, pinatras po mga ka-angel. Samantala sa balita nga showbiz, Michelle Madrigal gi-share ang bagong karelasyon. Ikaw mo nag-share na mo diha. Baka na mga ka-angel ta mga ulo sa mga nagbang balita at ang mga ka-angel sa pagbalik alang sa mga dugang nga pahinomdom. Standby! Alang sa lamian nga merienda sa imong Atangi ang programang Yanong Lungsuranon matag Huwebes ug Sabado alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon uban sa inyong ubos nga alagad ang tigbagat sa kahanginan Angel Rinrin Baktalan pagahisgutan ang mga panghitabo sa palibot uban sa pagpasabot may kalabutan sa batakang balaod. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Maayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mommy Jim at Angel, Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon, Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon, Barangay Councilor and Family. Kumusta, OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta, OFW? Kasama sina Mon Carcalias at Jim Arayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. Sa panahon na to karon mga ka-angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, suwak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway
Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye, pwede ka mangutana mga ka-angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangita lang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabarato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kanyang gipabot ang mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami abay. Tayo ay Sa balitang lokal, laraw ni Vice Mayor Jocelyn Rodriguez nga hatagan og trabaho ang sikinsa nga mga dunay kakayahan nga makatrabaho sa mga buhatan dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Any establishment nga naman ako 63 naman ko be nga naman makatrabaho pa man ko nga no i-deprive ba nato ang senior citizen nga naapay ang capacity abilidad nga makatrabaho pa siya. Daghan ba may senior nga uptake? Nga di ba nato sila tsansa, tagaag tsansa nga mabuhi pag sila. Sa Amerika, dugay man ko dito. Makita na ko senior citizen pagtrabaho sa mall. Kuha sapatos, sa diha, cashier. So, doesn't really make sense nga dili na to pagtrabaho na to senior citizen. Sa 8 session sa City 20th Council, si nagisgutan ni City Councilor James Judith sa iyang report sa balaudnon sa pagtuman sa paghimo og kolehiyo para sa mga kabus nga magtungha dinhi sa syudad tungod dili maka-afford sa education sa mga kolehiyo. Yun, matod pa sa chair, dili daw ko na ito pwede maghulamtan ang akong ibasihan katubayan sa BSC nga nag-garden ba sila sa facilities bali sa MOVs. So nakaya nila karon na sila bagkod daw nga memorandum mo to kung nakita nga dili daw kuno to pwede. So kinalan i-resubmit daw kuno to namo katong bali among ordinansa. So mo na nga lisod man sa kung gusto na ta magsugod unya mag-agad ka sa pagsugod bali sa mong tungaan tungod kay natangtong pa ka sa building dugay pa ba ang building. So nga ako balik sugyot nga kung mahimo kung makasugod at kabalag wala pa tay building manghulam sa ata kaysa mag-agad ka na karon sa mahuman yung taon ang pagtukod sa building pila mo pinakatuig. Samtang sukwahin naman ang panawagan o pananaw ni Councilor Zuzit Magtahas daba sa kalabot sa laraw ni Councilor Judith tungod ang mayor sa syudad adunay Technical Working Committee para sa pagtukod sa City College. Agenda of the city mayor, no, Mayor Clarence Uy. Sa July pa lang, nag-announce na siya and even during my special report. Nakahanay na tanan ang lakang nanay technical working group nga giandam para sa City College na mututok niini, no? And then apoy technical working group for the expansion of the scholarship program katong medical scholarship. So nakalinya na gid na siya. So ang ordinansa dayon nga i-sponsor sa komitiba sa edukasyon na didto. But of course, sa ato na magyapon ng committee i-refer, so wala ta nagpagawas o ano. Kay ang atong ordinansa nga ibuhat is based man sa feasibility study or sa research or sa series of workshops nga gibuhat sa technical working group. So from there, kung unsay resulta mo na dayon to ang atong pagsugod o pagpanday sa balaod. So dili pwede nga maghimot og ordinansa una nya ang eskwelahan mo adjust, no? So kay dapat mo una ka ng mga consultation. Rita mga ka-angel sa mga lokal nga balita. Balita nga lokal mo abot og 1
1,224,000 nga suspected jobo nga nakumpiska human gipahigayon ang joint operation sa pagpanguna sa PNP DAG East Oyo Region 10 sa operasyon dito sa Bara Barangay Makabalan ning Dakbayan. Giila ang mga suspect nga sila Jalil Ampasok Yankee Malawi aka Ahmad 26 anyos, motorcycle driver o residente sa Bara Proper Barangay Makabalan, Cagayan de Oro City. Ikadawa si Abdul Sumal Yankee Bantuas nakakiyas Samhamtong o residente sa Bara Proper Barangay Makabalan ning Dakbayan sa Cagayan de Oro. Nakumpiska upat sa assorted jose sa suspected jabo o kapin kon kulang ang nakini sa 180 ka gramos. Lakip nga nakumpiska ang 1,000 nga bayba sa money, sling bag, black leather wallet o cellphone. Detenado karon ng suspect sa Police Station 5 sa Makabalan alang sa tukmang nga disposisyon. Ato sa nga nawaton karon ng mga ka-angel ang report gikan sa tuang mga reporters. Labi na usab sa report usab ni Richard Torres Tumampos. Upat daw ang patay uno mang sugatan sa vehicular accident. Atong nawaton report gikan ni Angel Richard Tumampos, correspondent sa Davao City. Angel Richard, alang sa imong balita kamen. Impact ang tulo ka tawo kunong ang naangong sa bahan na disgrasya alas 3:45 sa hapon Domingo, Agosto 21, 2002 sa probinsya sa Sultan Kudarat. Ang mga biktima nga nakagsa sa kinabuhi, mga manopyo sa Quiapo sa Metro Manila. Ibutya ni Sultan Kudarat Police Provincial Director Colonel John Soton. Nasakay ang mga biktima sa usakami Mitsubishi sa bahan at may plata na RUP 237. Aron ka disitaw ilang makasiton nga sarhinte. Apan pag-abot sa bahan sa dulugod na parte sa kalsada sa sitio Babangkaw, Barangay Paril, Calamansi, Sultan Kudarat. Kalit lang kining ngawat ang Sapino. Wala na makontrola si driver ang manabila o preso ng nahulog sa lawag ng bahay ng pilis sa kasan o may bangga pakining sa punuan sa lupi. Tungod sa kakusok sa impat sa pagbangga sa bahay sa punuan sa lupi, tungod ang patay na ini o inom ang naangon. Ang mga naangon daling gidala sa mga kundi na pulis sa Sultan Kudarat District Hospital o Cotabato Rizal ang medical. Kasamtanan ang kapulisan sa Calamansi Sultan Kudarat at kadayon na mag-imbestiga sa kalabutan sa maong tapo. Ikan diri sa Davao City, kini si Angel Richard Tumampos, India Broadcasting Online Streaming Reporting. Daghang salamat Angel Richard Tumampos, correspondent gikan sa Davao City mga ka-angel. Sa laing nga balita mga ka-angel, ato sa nga dawaton usabang report gikan sa tuang reporters na si Angel Efrain sa Lucia. Okay, sa laing nga balita mga ka-angel, sa laing nga balita patay og upat ka tawo sa ug-unom ang Samaron. Sa nahitabang vehicular accident sa lalubigan sa Sultan Kudarat, abatod sa report sa Libak PNP nga sakay ang mga biktima sa delican van sa bahin sa sitio Babangkaw, Barangay Paril, Calamansig, Sultan Kudarat. Upat ang patay sa aksidente samtang ang mga Samaron ginala sa ospital. Sa karon padayon pag-imbestiga sa kapulisan sa Cabalansiga PNP sa nasampit nga insidente. Oras mga ka-angel, 33 minutos sa nakalabayang alas 4 sa hapon. Mayong hapon usab kang Rael Sanusa, mayong hapon Angel Ryan. Sige ato sa nga dawaton karon mga ka-angel, ang report usab gika ni Efren Solucia. Sayang nga balita mga ka-angel, BIFF daw may surrender sa mga otoridad, dala ang mga high weapon nga light machine gun. Nung nawaton Angel Efren Solucia, alang sa imong report kamen. BIFF kung bansang Moro Islamic Freedom Fighters ilang surrender sa mga army sa Maguindanao ni Advernes si Lieutenant Colonel Ferdinand Cruz ang dako sa army 6
6 Infantry Battalion, Mechanized Infantry Battalion, 6 MIB. Ipaila ang DIFF nga si ni surrender nga si Roosevelt ang gialyasan para sa iyang safety sa iyang kaugalingon. Si Lieutenant Colonel De La Cruz nagingon nga si Roosevelt nakaubad sa BIFF, member sa private nga grupo ubos sa pagpangulo ni John Parang. Roosevelt gisurrender ang usa ka Ultimax 105.56 mm light machine gun sa kang Lieutenant Colonel De La Cruz. Aya pa presenta sa kang Lieutenant Colonel Johnny Bayog, Chief of Staff sa Brigade Combat Team sa Command Post 6 MIB Barangay Pangalungan, Sultan Kudarat, Magdanao. Si Sultan Banjo Mampane sa Sultan Kudarat, Town Administrator, o sa kauban ang mga opisyal ang nagsaksi sa turnover ceremony sa maong lugar. Kini sa akong lokasyon, kini si Angel Patrol number 5, Efren Solucial, live report sa Angel Broadcasting News Online. Angel Efren. Hello. Sa pag-surrender sa maong BIFF, unsa mailangan na angkon gikan sa gobyerno? Sa pagkakaroon wala pa gibitali ug unsa gatay sa ilag. Nag-surrender pa man gahapon pa man eh. Wala tang tag. Okay. Okay, salamat kayo Angel Efren sa Lucia alang sa imong report. Okay, salamat nga ba hinusab mga ka-Angel diri sa laing nga balita nga nasyonal. Wala pa'y pundo ubos sa balaudnong 5.268 trillion national budget para sa tuig 2023. Ang 500 nga dugang sa social pension sa indigent o kabos nga senior citizen. Kini ang giangko ni Budget and Management Secretary China Rosa Marie Canda. Human isumiti ang proposed national budget sa Kamara sa nakalabayng Lunes. Matod kay Ganda kinahanglan og 24.5 billion nga dugang pundo para mapasaka sa usa ka libo ang binulang pensyon sa mga lulo ug lula gikan sa kasamtangan nga 500. Dili pa matod niya masuta kung unsa ug asa kuhaon ang pundo para sa dugang pensyon. Bisan pa niini gisiguro sa kalihim nga makigkoordinar sa DBM sa lower house sa Kongreso para mamindahan ang budget sa social pension. Oras mga ka-Angel, 37 minutos na nakalabayang alas 4 sa hapon. Dirita sa laing nga balitang nasyonal. Magpagawa sa mga musunod nga adlaw ang Department of Finance kon DOF nga magtahas sa mga local government units nga dili nila pwedeng singlon og buhis ang mga individual nga nagtrabaho sa balay. Sigon ni Finance Undersecretary Antoinette Chongco nga kaya sila makapagawas sa nasampit nga kamanduan kay nasayra nila nga dunay pipila ka kumpanya ang naningil og buhis bisag ang ilang empleyado anaa sa work from home setup. Pasabot niini nga ang kumpanya nga mihimo og trabaho og negosyo ang dapat buhisan og dili ang individual nga anaa sa panimalay. Ang mga musunod nga adlaw matud niya magpagawas na sila og guideline sa nasampit nga hisgutanan. Oras karon mga ka-Angel, 38 minutos na nakalabayang alas 4 sa hapon. Ganita sa lain na to nga balitang international. Iandam na sa fact-finding team sa United Nations para imbestigahan ang prison attack sa
Olinikva, Ukraine. Sigaw ni UN spokesperson Stephen Jarik nga makauban nila sa pag-imbestiga ang usa ka diplomat sa Iceland og police official gikan sa Nigeria. Mangalap sila og impormasyon og ilang ipasaka kini sa United Nations Secretary General. Pahinomdomang anaa sa 50 ka priso ang namatay human ang rocket attack sa Russia. Ang nasampit nga pasilidad dito gibutang ang mga misurrender nga sundalo sa Ukraine. Balitang OFW Kalingawan lang kani adto ni Lino Mandigma ang pagtanom sa gulay. Pero karon kini ang naghatag sa iya og dugang kita. Kumidya niya dili lang daw nga dugay magdili euros ang motubo sa ilang 250 ka kwadrado nga parisukat nga gitamnan og Parma, Italy. Mikita siya og kapin kung kulang 2,000 euros o sobra kini sa 100,000 ka piso sa Philippine money sa panahon sa ting-init. Nagtanom og miani siya og kamatis, sitaw, talong, kalabasa, pechay, ampalaya og lalaing klase nga mga gulay. Malipayon si Mandigma kay nadala niya sa Italy ang iyang green thumb. Dili lang para sa pagkaon sa pamilya, pero pwede pagkakitaan. Kapin na duha ka dekada na ang pagtanom og gulay sa Italy ni Mandigma. Ang usa ka household service worker nga barbero, matud niya mahimo nga dakong tabang ang iyang mga tanom ilabi na kaniadtong pandemya. Pero dili daw komedya ang oras o kakapoy nga gigahin sa pagtanom para mamunga kini og masagana. Naghatag si Mandigma og tips sa pagtanom sa iyang YouTube channel. Sipag og diskarte ang gigamit ni Mandigma sa iyang hobby turn na sideline business. Matud niya nag-enjoy siya, dunay dugang kita para sa iya. Oras mga ka-angel, 41 minutos na sa nakalabay ang alas 4 sa hapon. Direta sa laing balitang sports. May daog na karon sa Game 1 sa 2022 PBA Philippine Cup Finals ang TNT Tropang Giga kontra sa San Miguel Bremen sa score na 86.84. Nanguna sa kadaugan sa team sa TNT si veteran Jason Castro nga naila isip Mr. Hero Human nga subling maghatod sa kadaugan sa Tropang Giga. Naseran nga milabaw ang Bremen una, ikaduha, ikaupat nga quarter, pero mibawi ang Giga o gilampaso ang ilang kalaban sa katulong quarter nga nagresulta sa ilang pagkadaog. Matod sa Tropang Giga, ang buzzer beater sa ni Castro ang magsalba sa ilang team sa PBA semis kontra sa Magnolia Hotshot. Duha ka semana pa ang nakalabay. Matod sa Tropang Giga, ang buzzer beater sa ni Castro magsalba sa ilang team. Okay, balik-balik. Direta mga kainsan sa balitang espesyal. Usa ka siklista gikan sa Australia ang nagtala og bag-ong world record sa pagbisikleta nga nagtalikod. Ang siklista si Andrew Hilinga, 46, nalabuan niya ang naunang record sa pagbisikleta nga nakatalikod nga gilayong 157 kilometro. Ang kinatibuk-an nga nakabisikleta si Andrew og nagpatalikod nga gilayong 337 kilometro sulod lang sa 24 oras. Bisag malipayon si Andrew nga nalabuan niya ang kanhi world record, pagandoy pa niya nga makatala og mas layo pa aron na dili basta ma-erase ang kaugalingong world record. Nagsugod nga makabisikleta nagpatalikod si Andrew kaniadtong teenager pa siya o nagahimo niya aron magpasikat sa mga kababainhan. Pero kadugaya nahimo niya kini nga magbisikleta patalikod nga mas layo hinungdan nga gipadayon niya kini. Gihimo ni Andrew ang pagbisikleta patalikod dili lang sa makakuha ang world record kundi para makatigom og donasyon para sa mga batang nagutom sa Zambia. Kaya beware lang sa tanan nga mga mubuhat niini. Isip lang sa mga expert ng mga ka-angelo kay delikado usab.
Kung dili ka expert ka naman ka Angel, madisgrasya jud ka. Balita nga showbiz. Gi-share sa sexy actress nga si Michelle Madrigal ang bag-ong niini nga karelasyon. Kinihuman ang usa ka tuig ginunso niya ang panagbulag niya sa iyang bana. Sa iyang social media account nagpost kini og larawan samtang kini anaa sa beach. Kauban ang usa ka giingong bag-ong karelasyon. Ikuha ang larawan sa Canyon Lake at Texas pero wala pa niini gipaila sa publiko ang lalaking kauban niini. Gitambayan niya sa iya nga flowers kung asa gikalipay niya ang bag-ong hinigugma. Mahinumdumang sa nakalabing tuig inanunsyo niini nga nagkabulag na sila sa iyang bana nga si Troy Wolfolk. Tuig 2019 sa dihang gikasal ang duha og dunay anak na 4 ka tuig nga babae. Dere natapos mga ka-Angel atong programang Angel News sa Patrol Afternoon Edition. Sa dili pa ta matapos mga ka-Angel ato sa paminaon ang gikan ni Attorney Robin Canoy ang iyang perspective. Standby mga ka-Angel. Ania karon ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao si Attorney Ruben Canoy sa iyang perspective. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Mga higala, kamusta? Nining higayona atong paminahon ang panahom ni Miss Rona Canoy, akong anak og kaabag sa perspective og presidente sa International School sa Cagayan de Oro. Aniya si Miss Rona. Nasugdan na nato og hisgot ang bahin sa masinati sa atong mga OFW, labi na sa pagsugod pa lang sa ilang pagsubay niini nga dalan. Nakahatag kita og pipila ka sugyot para ilang maprotektahan ang ilang kaugalingon. Lakip dinhi ang dili paghatag sa ilang pasaporte sa kang bisang kinsa. Kay bililhon kini nga dokumento og importante sa ilang kaluwasan. Ato usab silang gipahinumduman sa pagsiguro nga naa kanila ang mga importante nga numero sa telepono sa mga buhatan dito sa lugar nga ilang pagaadtuan og trabahoan. Para nga duna sila'y madangpan in kaso kinahanglan sila og tabang o bisan man lang gani kung naa sila'y mga pangutana bahin sa ilang kabutang dito. Padayon kita niining atong pag-asoy para sab nga mahulagway sa mga pinangga nga mahibilin dinhi kung unsa para sa mga OFW ang mahilayo sa pamilya. Sa primero pa nga pipila ka bulan, gailhon pa man sa atong mga trabahante ang bag-ong palibot. Makalingaw pa na kaayo kay daghan mang mga lugar nga aya pa sila nakakita ug bag-o pa kini tanan para kanila. Mga pagkaon, mga palaliton sa supermarket ug sa Tiangge, daghan sila og wala pasukad makita ug matilawan nga mga pagkaon. Ang mga tawo nga ilang makita ug matagbuan, lahi og binistihan, lahi ang sinultihan. Nga ila rasab nga gatunan para sila dili maglisod og komunikar didto. Hinuon, duna usab sila'y mga kauban nga mga Pinoy nga mo'y mutabang kanila sa pag-adjust sa kinabuhi didto. Medyo mas pait sa atong mga domestic helpers nga OFW kay dili man sila kaayo pareho kalibre nga makighalubilo sa ubang mga Pinoy. Dili sab sila tugutan nga makagawas-gawas lang basta-basta gikan sa panimalay nga ilang gasilbihan ug maayo man gani kung mahatagan sila og day off sa kada semana para pod makadiskanso gikan sa trabaho. Human sa pila ka bulan aning pag-ila sa bag-o nilang kinabuhi. Magsugod na ang atong mga OFW ug bati sa kamingaw para sa yutang na tawhan. Mingaw na sila sa mga pagkaon nga naandan. Magdumdum na og tinulang manok, bulad, pinakbit ug unsa pang mga sudan nga atong makita sa atong kan-anan.
Labi na gyud katong tua sa Middle East nga dili didto gakaon og baboy kay Musliman ang ilang nasod. Magdamgo na dayon si OFW og adobo, humba ug lechon. Pero ang mas pait niini, ang pagsugod na dayon og bati og kamingaw sa ilang mga kapikas ug mga anak, sa ilang mga ginikanan ug mga kaubanan nga suod, sa mga barkada ug sa naandan nga gabuhaton, labi na kung makalibre. Ayha na masabtan nga lahi ra kaayo ang pagpalipas sa panahon didto kaysa dinhi. Ang disiplina nga kinahanglan para sa trabaho lahi sab kaysa dinhi. Kay sa ato sayon-sayonon raman nga mubiya sa trabaho kadyot kay naay atimanon nga personal nga mga butang. Dito dili man kini mahimo. Kinahanglan lugaran og isang head ang panahon nga dili ka makatunga sa trabaho kay naay importante nga asikasuhon. Dili sayon magsigi og late og moabot kay markahan ka man. Unya og sobra na pirmi ang kalit sa trabaho, markahan ka naman. Unya naay uban nga ang mga amo papahawaon ka na diretso kung dili ka disiplinado sa imong pagtunga. Ang Pinoy nga tua sa laing nasod, dili pareho sa Pinoy kung naa siya dinis at tua. Ambot gyud kung ano kini. Kung tua kita sa gawas, pastilan pagkadisiplinado nato. Mupatuo sa mga balaod, musubay sa mga patakaran sa trapiko, sa trabaho ug sa bisag asa. Bisan manggani ka ng paglabay sa basura sa bisan asa, dili ka na gabuhaton sa mga Pinoy nga tua sa gawas. Pero sa tinud-anay, kinipod nga pagbag-o og pag-ilis sa batasan. Dili man permanente, kay pag uli dinhi sa OFW, bisan lang kung magbakasyon. Wala ra duha ka adlaw nga mobalik ang mga naandang pamatasan og ang pagkakulang sa disiplina. Ambot gyud kung ano kini. Doon ako'y mga kaila nga pila na kadekada dito nagpuyo og nagapanarabaho sa gawas. Pero bisan pa man sa unsa kadugay na sila dito, pag uli dinhi, doon nagihapoy musipyat og mulutaw nga mga daan nga mga batasan. Pero balikan ta sa ang istorya bahin sa kamingaw sa mga tao dito sa halayo. Sayon raman nato ingnon nga naatay teknolohiya para magpabilin kita nga konektado sa atong mga gibilin dinhi. Bitaw gyud. Naay mga messenger nga pwede mo mag-chat, naay mga video call nga pwede mo mag-istoryahanay nga makita ang inyong mga dagway. Pero dili kini paigo nga muhupay sa kamingaw. Ang dili masabtan sa kadaghanan nga naay mga elemento nga mawala sa inyong komunikasyon tungod kay lagyo man lagi. Ang inyong inadlaw-adlaw nga kinabuhi nagkalahi naman. Dunay mga estudyante sa akong eskwelahan nga dugay na kaayo na bulag sa ilang ginikanan kay ang ilang mama ug papa tuwa man sa Saudi nagtrabaho sa daghan nga katuigan. Ang nagpadako kanila ang ilang lola o kinsa nga paryente kay didto man sila gientregar sa ginikanan. Tinuod nga matag pila ka adlaw magkaistorya sila para mabati sa ilang ginikanan nga doon nasab sila'y kalabutan sa mga panghitabo sa kinabuhi sa ilang mga anak. Maubaya kini ang isa sa importante nga rason nga mag-OFW ang ginikanan. Para kuno nga makahatag sila og mas mahayag nga kaugmaon sa ilang mga anak. Apan bisan ang pinakamaayo nga mga tumong, doon na gihapoy negatibo nga aspeto. Dili man tanan mga OFW ang malampuson sa ilang mga plano. Naiuban kanila nga murag wala na'y katapusan ang pagpanerbisyo dito sa gawas kay wala man pod tarunga sa paghawid og paggasto og gamit ang ilang kinitan nga gipadala dinhi. Pila ba ka mga milangyaw nga wala gyud matapos og tukod ang ilang gidamgo nga maluho
nga balay. Ang mga anak, labi na katong mga teenager na, galatagaw na lang tungod kay nagsalig naman nga kada bulan dunay madawat nga kwarta. Naasay uban nga ang gisaligan sa pagbantay sa mga bata og sa panimalay, mausay mo oportunar sa ipadala gikan sa ginikanan. Sa tinuod lang, doon ako'y isa kasuod nga higala nga nanimpalad taon nga mag-OFW para sa iyang pamilya. Niabot to og kapin sa 15 ka tuig nga maglarga-larga. Nakapalit tinuod og yuta sa subdivision ug nakasugod og tukod sa ilang balay. Sa dihang hapit na matapos ang balay, mipauli na siya kay sigurado naman pud siya nga makakita siya og trabaho dinhi sa Pilipinas para iyang matapos ang pagtukod sa balay. Tinuod, nakatrabaho gyud siya nga igo ang sweldo nga makabuhi sa iyang pamilya nga dili sab sila naglisod. Hangtod nga ang iyang anak nga babae naburos sa iyang uyab. Unya, gibiyaan. Nanganak ang babae ug nadugangan na ang tao nga buhion sa panimalay. Kini ra bang baby pa, mao kini ang pinakagasto sa pamilya kay daghan man ang kinahanglanon. Milabay ang 2 ka tuig, nakauyab na pod ang anak. Unya, naburos na usab. Gidaganan na sab sa uyab. Duha na karon ang mga gagmay nga atimanon. Nakadesider ang akong amigo nga mularga na lang usab og balik kay dili naman makaya sa iyang pangita dinhi ang pagbuhi sa pamilya. Doon na pagyud siya ay 2 pod ka anak nga lalaki nga naasab sa ila nagpuyo. Nagrasyahan nga gidawat siya sa iyang daan nga boss og nakalarga. Sa primero pa lang nga padala, maluho na ang kinabuhi sa pamilya nga nabilin dinhi. Palit og mga mahalon nga mga appliance, sige og shopping sa mall. Ang isa ka anak niini niundang sa trabaho kay dili namang kuno kinahanglan. Wala sila giipon sa kwarta nga gipadala og ang pagtapos sa balay nakalimtan na sab. Kay total gamay naman lang kuno ang kulang nga trabaho ug dili naman makaapekto sa ilang kinabuhi. Pero igo lang nakahuman og 2 ka tuig nga kontrata. Mipauli na ang amahan kay nakit-an nga duna di ay siya cancer. Igo ra gyud nahurot ang tanang kinita, nabaligya ang mga butang nga napalit ug ang pinakapait, nabaligya ang balay ug yuta para maoy gigasto sa pagpatambal sa iyang sakit. Hangtod na lang nga siya namatay tungod sa cancer. Ang balay wala gyud gipaningkamutan nga maoy kabilin niya sa iyang pamilya. Nabaligya na lang ug wala gyud natapos. Ang iyang 2 ka apo naagihapon gibilin sa iyang asawa kay ang inahan nga iyang anak babae nanimpalad naman lamang dito sa Manila ug dili pud niya pwede dadon ang mga gagmayng bata. Ang 2 ka anak lalaki naagihapon nagpuyo uban sa mama. Og sigun sa akong nasayran, wala gihapoy mga trabaho. Dili man hinuon ingon ini kasubo ang dangatan sa tanan nga mga OFW. Doon na may uban nga malampuson. Apan usahay, makapangutana ra sab kita kung unsa raman di ay tung tanan nga mga kahago sa akong amigo. Ang desisyon sa pag-OFW sa isa ka tawo kinahanglan duyugan sa iyang tibuok pamilya. Kinahanglan silang tanan magtimbayayong sa pagkabot sa ilang damgo. Dili lamang kay dunay nagbuhi na kanila nga nabilin dinhi nga mahimo ang OFW nga mura na lagkabaw nga gabira sa bugat nga kangga. Mahimo lamang nga tinuod nga bayani ang atong mga OFW kung ang ilang kahago hatagan ta og bili ug nga respetuhan ang ilang kahago para nga sila sabpuhon makatilaw sa katamis sa ilang sakripisyo. Hinaot nga doon na kitay gamay nga nakatunan gikan niini nga mga pulong nga makakutaw sa atong panghuna-huna ug panlantaw
nga makapaluag sa atong perspective. Inyong nabati ang panahon ni Miss Rona Canoy, akong anak ug kaabak sa perspective ug presidente sa International School sa Cagayan de Oro City. Kini si Attorney Ruben Canoy na manamilit no sab ug moingon, ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya, apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Daghang salamat ug hinaot nga ang Dios magauban kanatong tanan. God bless the Philippines. Ang panahom nga inyong nabati, kaugalingon ni Attorney Canoy. Walay kalabutan ang istasyon o ang mga tigdumala niini. Kaya padayon ta mga ka-Angel, dali sa itong programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Dito ta mga ka-Angel, ang ato ang mga chatbox ato sa tanaon. Okay. Gika ni Rael Sanusa, maying hapon Angel Ryan. Wala naman kay Edgar Ferrolino. Sa kauluhan mga ka-Angel, maying hapon Angel Ryan sa tanang mga suking tigpaminawan. Richard Torres tumampo sa Davao City, ato ang correspondent. Oras karon mga ka-Angel, on top alas 5 na sa hapon. Wala na ko'y igong oras mga ka-Angel nga makiguban ka ninyo hangtod sa sunod higit itong panag-uban. Ayaw kalimot mga ka-Angel og mga adlaw adunay bloodletting activity. Kay pegayon diri sa barangay sa Tablon. So alang sa tanan nga gusto magpakuha sa ilang dugo og successfully nga makuhaan mga ka-Angel sa inyo nga paghatag sa dugo. Dunay mga kinabuhi nga nadugtungan ini mga ka-Angel. So sukli na mga ka-Angel adunay ipangapod-apod ang atong barangay sa konsiho. Inisyatibo kini mga ka-Angel, kini nga gipanghatag dili kini gikan sa Red Cross, kundi gikan kini sa padunanan sa barangay sa Tablon. Kaya ang himuon sa mga Red Cross lang igo ra tigtoslok sa dagom. Kumani ana mga ka-Angel, igo ra na, wala na sila lain pagbitbit nga mga daghon pa. Gawas niya na, napod sila ihatag. Kana gawas niya ng mga ka-Angel, napod sila ng soft drinks, sorry ha. Kining mga just uban pa nga mga juice o biskwit. Mao jud na ilang makaya mga ka-Angel kung magpakuha kag dugo. Gawas niya na mga ka-Angel kung magpakuha ka ugma na ay bugas. Dili na ko matyansya mga ka-Angel kung na pila ka kilo. Mga 5 mantingali o tulo naradihan ang mga ka-Angel. Then carne norte, noodles o kining uban pa mga ka-Angel. So kita-kits ta mga ka-Angel ugma kay ugma mismo magpakuha gyapon ta mga ka-Angel. Then mag-cover po ta og gamay na to nga mga footage dito sa mao nga area mga ka-Angel, alayon sa pagpahigayon og bloodletting activity sa Red Cross mga ka-Angel. So sa ako nga nahibaluan sa pipila ka mga katuig murag sa gatos naman tingali ambot kung pila ka baha karon. Kaso lang mga ka-Angel, wala lang nato ma-interview si barangay captain sa barangay sa Tablon, si Billy daw sa tungod kay ato nga kanina. Medyo busy siya mga ka-Angel, daw sa may pernanting mga batanggi pang asikaso, to siya sa kauluhan. So, dili ta ka sure, dito na ta actual sa maong area. Mag-interview tag pipila dito ka mga personahe sa mga barangay kay dili man pud pwede mga ka-Angel nga unlimited ang pagpakuha og dugo. Kay ang budget niini, namo jud ni budget mga ka-Angel sa tanan nga mga magpakuha og dugo. Dili man kay akong na matikdan sa pipila ka mga tuig before pandemic, nara kini sa usagatos kay ang budget ana usagatos ra man jud kay ikuan mo guna mga ka-Angel pagpakuha og dugo naka-budget na diha pa kada tao. Nagalita na 5 kilos kada ka tao sa napulo ka mga tao ang gi-budget. Ang carne norte, ang mga noodles ug uban pa. So allotment na siya dana sa 100 ka mga tao. Kay kung ay unlimited na to, daw be pagkabalo nila nga day mga bugas sa ipanghatag, daw be kung unlimited na Ginoo ko dili makaya kung sa kaadlaw pagpakuha. Sobra jud ang mga ka-Angel og kining usagatos 200 300 ka mga tao. So tanto lang ta dito mga ka-Angel kung hapon na ka na sigurado but lang kung pila ba jud kaha ang i-accommodate nila anang adlaw.
So mas mayo mga ka-angel magsayo mo para sayo pod mo makadawat og doon na pa yung mga previous nga ipagapod-apod sa tuang barangay sa Tablon. So daghang salamat kaninyo mga ka-angel. Ako inyong anchorman karong hapuna si Angel Patrol numero 1 Ryan Circle Molo sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Daghang salamat mga ka-angel og hangtod sa sunod gayon. Bye-bye og maayong hapon kaninyong tanan. Sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy recipe ang tubag. Sila magluto sa masaputo cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple o Basa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts Sticker Design ang tubag anyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. May payo sa iyong mga problema? Ito, ang eksperto, Angel Ida Barahan. Huwag mag-alala, habang may buhay, may pag-asa. Tuwing Huwebes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ka-Angel, tandaan, habang may buhay, may pag-asa. Di ba tago kanato mga Pilipinhon ang pagkahilig sa pangtimpla sa ato mga lutong sudan, labi na sa lechon, sinubang isda, sinubang baboy, pangtimpla sa balot ug uban pa. Ka-Angel, ang sukang gamaa sa Pirolino Marketing, ang sukang pinasarap ni Biboy, mao'y paborito sa ato mga kaigsunan karon dinhi sa Mindanao ug sa Kabisayan. Ang Biboy suka gamaa sa tinuod nga tuba, dunay ingredients sa asama sa sili, ahos, luya, kalamansi. Sudlayoy Ka-Angel, ang sukang pinasarap ni Biboy. Biboy, organic, pure, sukang tuba, Tilawi. Ang Manskin Sweet nagabaligya og mga bisan unsa nga mga sweet Manskin product sama sa chocolate with desiccated, chocolate with nibs, grahams with desiccated. Kawas ni ana ano na po sila pure condensed milk. Mudawat po sila og bulk order, craving, birthday. Bisita hilang ilang FB page Manskin space mango fruit space all shop or mo text sa 0997-8838-808. Ilopisi na makita kini sa Bara Basketball Court, Makabalan, Cagayan de Oro City. Sa panahon na to karon mga ka-angel, mangita kita og unsay pinakabrato nga mapalit nga sudan para makabudget usab kita sa tagsa ka mga pamilya. Apan nasayod ba kamo mga ka-angel nga ang lechon manok, papos lechon manok kanag inusara nga lechon manok kanag baligya sa pinakaubos nga presyo sa lechon manok diri sa Barangay Tablon. Gawas ni ana ang mga manok nga ilang gipamaligya puro sa bag-o og walay bahaw nga imo makita. Josie, swak sa laman og lamian pagayod. Ang lokasyon sa papos lechon manok ana akinin himutang sa Porok 5, National Highway, Barangay Tablon, ubos mismo sa Tablon Saks Marketing o Scorpion Building ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Ug alang sa mga dugang detalye pwede ka mangutana mga ka-angel. Ug alang sa reservation ana booking, tawag lang sa cellphone number 0917-7900-610 o pangita lang si Ate Bibing. Papos lechon manok ang pinakabrato nga lamian nga lechonanan sa Barangay Tablon. Unsa pa kanyang gipabot mga kasugi? Palit na ta og makasiguro ko makaingon kag lami